Showbiz fanatics, Rendon Lavador, aba, umaaray ngayon dahil sa kanyang or naganap sa kanya matapos niyang tawaging TAE ang TBJ. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na lagi nakaabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. And now let's talk about our topic for today's video, kung saan si Mr. Rendon Lavador di umano ay meron pong isang hindi inaasahang pangyayari sa kanyang buhay ngayon, kung saan talagang ito na ata yung tinatawag na law of karma, kung saan kilala si Mr. Rendon Lavador bilang isang motivational vlogger na nauso sa kanya yung tinatawag na motivational rise. Si Mr. Rendon Lavador din ay kilala bilang isa sa mga talaga namang nagbibigay ng kanyang matitinding opinyon patungkol sa mga sikat na mga artista. Unahin na natin ang kanya pong pagsasalita patungkol po dito kay Mr. Coco Martin. Nagbigay po siya ng kanyang sariling pananaw patungkol po dun sa teleseryeng ginagawa ni Mr. Coco Martin sa Batang Quiapo, kung saan nakisimpatya siya dun po sa mga tindero at tindera dun po sa Quiapo na hindi na raw kumikita di umano dahil po sa kinaaraw-araw na pagkakaroon po ng taping, dahil yung mga pumupunta daw di umano sa Batang Quiapo ay halos hindi na po bumibili kundi nanonood na lang, at napatunayan sa dulo na hindi totoo yung kanyang sinasabi dahil lahat po ng mga tindera na natinatamaan doon ay bayad ng produksyon ng Batang Quiapo. Ganon din ay nagsalita din siya kay Mr. Michael B na laos na daw ito, no? Sabi niya, ito ang masakit na katotohanan na laos na kayo. We control the media now. Ganito po yung pagyayabang ni Mr. Rendon Lavador, dun po sa kanyang channel. Ganyan niya sinabi na laos na daw di umano si Michael B. Dahil mas marami na raw nanonood ngayon sa social media kaysa sa mga pre-TV, kung saan doon po talaga sikat ang ilan sa mga artista, no? So dahil dito, kalaunan ay sinagot siya nitong si Michael B at nag-public apology itong si Mr. Rendon Lavador patungkol dito. At kalaunan din ay nagbigay din siya ng kanyang mga saloobin. Sabi niya po, nung hiwalayan ni Andrea Brillantes at ni Mr. Richie Rivero, sinabi niya noon, karir muna bago landi. Ayun, sinagot naman po siya nitong si Miss Andrea Brillantes patungkol sa issue na to, na sinabi ni Andrea, FYI, mas mayaman pa ako sa'yo. Yun po, kasi po si Andrea Brillantes po isang CEO na po yan sa kanya pong murang edad, talagang sa kanyang age ngayon, at her 20-year-old age, CEO na po siya ng kanyang sariling kumpanya. Ganon din po, hindi rin po nakaligtas sa banat itong si Mr. Ben Tulpo na binanatan din ni Mr. Rendon Lavador. Syempre hindi pwedeng hindi sasagot ang isang Ben Tulpo sa isang Rendon Lavador. Pinatulan po ito ni Rendon, ni Mr. Ben Tulpo. At kalaunan, nagkita po sila kasi nahamon ni Rendon na kung gusto mo, sabi niya, magkita tayo, ganyan-ganyan. Hinahamon niya ng parang hindi maganda yung mga pananalita niya. And then, nung pinatulan siya ni Mr. Ben Tulpo, agad-agad naman nag-public apology siya. Ngayon naman, syempre, hindi rin po nakaligtas, ito pong TBJ, hindi niya tinatantanan si Mr. Joey De Leon. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin tinatantanan ni Rendon, lalo na si Joey De Leon. Nauna nang binanatan ni Rendon ang Master Henyo kaugnay sa ika-44 anniversary na balak ipagdiwang ng Revamp Eat Bulaga. Ayon kay Joey, sige na, silang legit, peke, binaligtad na spelling, itigil. So dahil dito, nagkomento po itong si Mr. Rendon Lavador sa kanyang official Facebook account. Ito po yung sabi niya, post pa ni Rendon, kayong TBJ ang tae, namuhuna ng producer sa inyo nang hindi naman kayo mga kilala noon, nabulag kayo sa kasikatan. Yan po ang ilan sa mga matitindi na mga sinabi po ni Mr. Rendon Lavador laban kay Mr. Joey De Leon. So mapapansin sa comment section na halos walang sumang-ayon sa mga post ni Rendon. Pinamungkap nga na ito sa kanya na di hamak namang huwaran si Joey kumpara sa kanya. Matuto rin daw itong rumispeto sa mga nakakatanda, kasi isa sa mga sinabi rin niya na matanda na raw ang TBJ kaya magpahinga na, ibigay na raw sa mas bata.
Piling na mga maka-Joey, hindi sila magtataka kung isang araw na ito'y humingi ng sorry si Rendon sa TVJ kung paanong pinuntahan pa nito si Tulfo para mag-apologize. Matatanda ang hindi rin pinalagpas ni Rendon si Michael B na tinawag pa nitong laos. Sa halip na rumesmak, Michael B chose to keep his cool as if his critic does not exist. Knowing Joey De Leon, he won't take Rendon's tirade sitting down. Yun nga lang, sa ibang paraan yun idadaan ng veteran TV host comedian na malayong malayo sa level ni Rendon. Sige nga Joey, pag-aksayan mo ng panahon sa Rendon, sabi niya. So dahil po dito, ito na nga yung karma ni Mr. Rendon Labador, no? Kasi isa yan sa mga talaga nagkalat po sa social media ngayon. Balitang-balita na itong si Mr. Rendon Labador nakipagpulong sa staff dahil sa nagsarang negosyo. Kasi kung matatandaan po ninyo sa interview po ni Mr. Coco Martin, nung hiningian siya ng opinion patungkol po dito sa mga sinasabi ni Rendon, ang sabi lang ni Coco sa kanya, ang wish ko sa kanya, sana magtagumpay yung negosyo niya. Ito na nga ang nangyari, parang kabaligtaran yung sinabi nitong si Mr. Coco Martin at sa lahat ng mga kanya mga binash, no, sa mga pinagsabihan niya. Rendon Labador nakipagpulong sa staff dahil sa nagsarang restaurant na episode Bar Plus Kitchen. Tinatawag ni Rendon Labador ang kanya mga staff para sa isang meeting sa kanyang kamakailang nagsarang negosyo sa episode Bar Plus Kitchen matapos ang hindi magandang pangyayari sa grand opening nito. Matatanda na nung ika-25 ng Marso, sinabi ni Labador na hindi naging mabenta ang ticket para sa grand opening ng kanyang bar kaya siya nalugi ng 1.2 million. 2 araw matapos itong magsimula, nagdesisyon ang kilalang motivational speaker na pansamantalang isara ang kanyang restaurant upang baguhin ang plano ng kanyang negosyo. Naniniwala ang ilang netizen na ang negatibong komento ni Rendon laban sa aktor na si Coco, si Michael B, si Mr. Ben Tulfo at ibalan pa, no, sa mga TVJ maging kay Miss Andrea Brillantes ang naging dahilan, punot dulo ng lahat, ang naging dahilan kung bakit walang sumuporta sa grand opening ng kanyang restaurant. Noong ika-27 ng Marso, nagpulong si Labador kasama ang kanyang staff upang talakayin ang kanilang plano at mga diskarte sa negosyo. Naging matindi ang naging diskusyonan nila ng kanyang mga staff at tinalakay nila ang mga mahalagang bagay tungkol sa kanilang restaurant. Sa kanyang caption, tiwala si Labador na sila ay babalik ng mas malakas matapos ang hindi magandang nangyari sa kanilang grand opening. Kasi grand opening pa lang meron siyang tinatawag na motivational rise. This is worth of 100 pesos. Pagkatapos nun, wala talagang nagpunta. Sinabi rin niya na naghahanap sila ng ibang investor na handang mag-invest sa kanyang negosyo. Matatandaan na si Rendon na isang online personality ay nagpahayag ng kanyang reaction kung saan nagsushoot ang Batang Quiapo matapos magreklamo ang mga nagtitinda kay Coco. Ayan. So dahil po dito, talagang naging siya most hated influencer. Kaya po pati po yung kanyang negosyo ay naapektuhan. Ito na nga ba ang karma ni Mr. Rendon Labador dahil po sa mga kanyang pinagsasabi sa TVJ. So kayo po, ano pong sa loobin niyo patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. This is Celebrity Updates, reminding you that Jesus loves you.